May pagbabago sa Canada Immigration Regulations. Ito yung pagbibigay ng kapangyarihan sa mga border officers na mag-cancel ng visa and other documents. Kasama na ang ETA, Electronic Travel Authorization, TRV, yung mga Temporary Resident Visa, pati Work Permit at Study Permit. At ang tinutukoy dito na border officers ay ang border service officers na galing sa CBSA, Canada Border Service Agency. Yan po yung mismong nasa port of entry. At maging ang mga immigration officers ay nasa IRCC. So, ibig sabihin nito guys, right there sa port of entry ay maaaring makancel pa ang hawak na ninyo na visa kung sa palagay ng border officer ay dapat niya itong gawin. So, isa na namang paghigpit ito, guys. So, yan ang topic natin ngayon, kaya stay tuned. Hello and welcome back sa Ate Menchie muli ito, and today another topic about Canada. Kung gusto niyo po ang gantong paksa, please subscribe to my channel at salamat po sa mga subscribers na ng ating Menchie's Philcan Life. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life. Pwede rin kayong mag-join and be a member of this channel. At gusto ko na nga pong pasalamatan ng ating mga channel members sa kasalukuyan. Thank you kay Nanette Lapira, kay Maria Amaya, kay Nani, Josefina Ferruelo, Jency, Jennifer Palanas, Driving Mom Advisor, Neri Castro, Jesseline Ochoa, kay Johnson Pangilinan, kay Corazon Pinene, G-View, Joy, Gabriel Channel X, Marjorie Ramos, Marjorie Jumento, Marciano at Nympha. Salamat po sa inyong patuloy na suporta sa aking channel. Now, let's go to our topic, guys. Nag-take effect ng January 31, 2025 ang bagong rule na ito sa immigration at nalathala po sa Canada Gazette. At iba't iba ang mga headlines na makikita natin mula sa mga news outlet dito sa Canada. Ang sabi ng isang headline, Canada gives immigration officers more power to cancel a study permit and work permit. And then sabi ng isa, border guards can cancel temporary visas. Ito naman ang title ng Canada.ca article. Ayan po. Kunin ko rin po mismo sa Canada Gazette ang mga impormasyon na ito para sa mas malinaw na paliwanag kung ano ba ang kapangyarihang ito ng mga border officers at kayo ba ay nanganganib na makancel ang visa? Sino-sino ang posibleng malapatan ng bagong rules na ito? Kasi ang essence nito guys, may visa ka na, papasok ka na sa Canada, nasa border ka na, maaari pang makancel ang iyong visa at hindi ka papasukin sa loob ng Canada. It is possible, no? Pero mayroon pong paliwanag kung sino-sino lang yung pwedeng lapatan nito. Ayan, kaya stay tuned. By the title itself, dalawa po ang aim, dalawa ang puntos dito, no? Una, yung sinasabi na to strengthen temporary resident document cancellation. Ito ay suporta dun sa ginagawa ng Canada ngayon na bawasan, pauntiin ang mga temporary residents na nasa loob ng Canada at papasok pa dahil naparami ang pinapasok in the last 2 or 3 years. At number 2, yung sinasabi po na to strengthen the border security and integrity ng ating border. Tingin ko this is somewhat related doon sa gusto ng USA na maging heavy ang ating paggwardya sa mga borders natin, no? Nabalitaan naman natin noon, may mga pupunta sa Canada, marami mga estudyante, tapos nag-cross na ng US-Canada border. So parang this is one way na higpitan pa ang ating border para wag makapasok yung mga ganon na ang purpose lamang ay gamitin ang Canada para lumiban sa US, no? So, the way I see it, mayroon pong kaugnayan ito dyan. At ngayon, discuss natin guys kung ano ang sinasabi ng new rules. Mula po sa Canada Gazette, ang title ay Regulations Amending the Immigration and Refugee Protection Regulation, Cancellation of Immigration Documents. Okay, yun po yung binibigay na power sa mga border officers. Cancellation of Immigration Documents. An officer has reasonable grounds to believe that the foreign national will not leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9. Kung sa palagay ng border officer ay hindi ka aalis doon sa petsa
doon sa end of your authorized period, yun yung overstaying kung sa palagay niya. And he has the power to judge. Pag na-interview kayo at natanong kayo or nakapagsagot kayo ng mga salitang hindi niya nagustuhan, pwede niyang tingnan ang inyong mga dokumento, ang inyong luggages, pwede niyang tingnan ang inyong cellphone, ang inyong computer, at kung meron siyang makikitang ebidensya na ikaw ay magtatrabaho halimbawa or mag-overstay ka sa Canada, may power siya na i-cancel ang iyong visa at hindi ka papasukin sa Canada. An officer may cancel an electronic travel authorization that was issued to a foreign national if. Di po ba yung ating ETA nandaling kunin? $7 lang nabayad and then online, lalabas na ang inyong approval ng ETA. Pero pwedeng i-cancel yan ng officer on the following grounds. The foreign national is inadmissible. Ano po ba yung mga inadmissible? Yung pong meron kang krimen sa pinanggalingan mong bansa, yung conviction of a crime. Inadmissible also could be yung health risk sa Canada. Meron din namang cancellation ng mga permit ninyo na parang SOP na lang na kakancel yan. Halimbawa po, yung kayo ay naging PR na, pero nakalagay pa dyan na kayo ay meron pang mga lumang mga document. Kakancelin lang yun para maalis kayo sa listahan ng temporary at magiging na kayong permanent, no? The passport or other travel document is in respect of which the electronic travel authorization was issued is stolen, lost, or destroyed. Ang ETA ay nakabase sa inyong passport, no? Kaya hindi po pwede na nawala yung inyong passport at ETA lang ang natira or stolen or destroyed. So, maaari kayong hindi papasukin kung yung inarehistro ninyo na passport doon sa ETA ay nawawala. SOP lang ay yung kung patay na or wala na pala yung may permit pero nasa listahan pa siya. Ayun. These changes give immigration and border officers explicit authority to cancel electronic travel authorizations or ETA, temporary resident visa, TRV, on a case-to-case basis only. To summarize, ang mga officers, border officers dyan at immigration officers ay may karapatan, may kapangyarihan na i-revoke ang ETA at ang mga temporary resident visa ng mga tao if they become inadmissible, nag-provide ng false information, may criminal record, or if their circumstances have changed. As well as ang mga study permit and work permit ay pwede nang makancel sa mga specific na situation katulad ng ang permit holder ay PR na or namatay na or kapag ang dokumento ay meron pong mga errors. Dito guys, sa website ng Immigration News Canada, merong maganda ritong mga paliwanag eh. May mga scenario, no? Okay. Scenario 1. If after obtaining your visa or after entering Canada, you get convicted of a crime that would make you inadmissible, your visa could be cancelled. Halimbawa, huli nang nagkaroon ka ng conviction, pero na-issuehan ka na po ng visa, at pagdating sa border ay ma-check yan ng officer, then pwedeng i-cancel ang iyong visa. Yan ang isa pong halimbawa. Ito pa, scenario 2. Suppose you've been granted a study permit and you enter Canada but later it's discovered that your educational institution isn't recognized or closed down. Your permit could be revoked if you're no longer eligible to study. Meron kasing mga hindi tama yung school na kanilang nilagay, tapos sarado na pala or something like that. Pag nabisto po yan ng immigration officer at ng border officer ay pwedeng makancel ang inyong study permit. Ito pa, scenario 3. If you lose your passport with your visa or ETA, or if it is stolen, these documents could be canceled to prevent misuse by others. Ayun, masakit yun, ano? Nawala na yung iyong papeles, kung totoong nawala, tapos mawawala mo pa yung iyong kakarapatan na magstay sa Canada. Makakancel ang iyong ETA.
Another scenario, if you decide to become permanent resident in Canada, your previous temporary documents like work or study permit would be canceled since you're now on a pathway to permanent residency. That is correct, no? Tama po yun. Scenario 5, if there was an error in issuing your document, like a clerical mistake, it could be canceled or corrected. Yun. Corrected sana, wag cancel. Yun po yung sinasabing administrative error. So kung sakaling makita nila yung error, dapat i-correct. Huwag nang i-cancel kung kayang i-correct. Ano. At ang mga paalala naman guys ng ating video sa inyo ay unang-una, honesty. Huwag po tayong magsisinungaling sa ating application. Ano man pong record ay makakalkal po ng immigration. May paraan po sila, may sharing po sila sa ibang mga bansa kung ano man yung mga tinatago ninyo previously ay maaari po nilang makita. Isa pa, huwag po kayong gumamit ng mga false documents dahil yan po ay grounds really for cancellation ng inyong visa. At ang inyong mga representative, make sure na sila po ay mga legit. Kasi we have heard of stories na meron nga silang consultant pero hindi naman daw po kinikilala ng Canada Immigration, no? Ang mga consultants po kahit sa Pilipinas o saan mang bansa ay dapat po ay sila'y allowed ng Immigration Canada to represent you. Ayan. Pipirma kayo sa form na sila ay inyong ina-authorize sapagkat sila ay kilala ng IRCC. Ayun ho, no? Huwag po tayong maniwala sa sabi-sabi ng kung sino-sino tungkol sa ano ang dapat nyong gawin at huwag kayong nagbabayad sa mga hindi sigurado na mga consultants or agents. Ano po? Know your rights. Alamin din ninyo ang inyong mga karapatan bilang isang applicant sa Canada. At meron po mga website na pwede nyong mabasa ang mga rights. Karapatan ninyo na magreklamo, karapatan ninyo kung ano man ang inyong dapat na panindigan. And obey the immigration rules. Kahit kayo nasa labas pa or kahit kayo papasok pa lang at kung kayo narito na. At isang pinakamalaki pong dapat na susundin ay ang avoid overstaying. Ayun guys, naway kung kayo ay nagpunta rito as visitor, then you are a visitor until the day you exit Canada. Ayun po yun, no? At meron naman kayong mga rights katulad ng pwede kayong magpa-extend, pwede kayong mag-apply for extension, yung mga ganun, no? Karapatan po ninyo yan bilang mga visitors. So, know everything bago kayo mag-apply at pumunta sa Canada. At good luck pa rin sa inyong mga application guys. Alam ko maraming nag-iintay sa inyo ng detalles katulad ng New Brunswick, healthcare application ninyo, yung mga pilot program na inyong ina-applyan. Mga yan, mga PR program po yan. Mas safe guys na applyan ang mga PR program sapagkat ito ay permanent residency. And as long as the papers are okay, wala kayong dapat na alalahanin. Good luck po sa inyong lahat. Si Ate Menchie ito. Kung nagustuhan niyo ang ating topic guys, please subscribe to my channel. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchie's Philcan Life. You can join and be a member of this channel. Thank you kay Nanette Lapira, kay Maria Amaya, kay Nani, Josefina Ferruelo, Jency, Jennifer Palanas, Driving Mom Advisor, Neri Castro, Jesseline Ochoa, kay Johnson Pangilinan, kay Corazon Binene, G-View, Joy, Gabriel Channel X, Marjorie Ramos, Marjorie Jumento, Marciano at Nympha. Salamat po sa inyong patuloy na suporta sa aking channel. Hanggang sa susunod, sa Ate Menchie po. Bye-bye! Thank you for watching.